Amen. Praise the Lord. Sige po, HOP fam, pwede po ba manatili po tayo nakatayo sa presensya ng ating Panginoon as we go through our opening prayer? Tayo pong lahat ay manalangin, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, praise God, praise God. Tayo pong lahat, let's pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Oh Heavenly Father, we come before you, O Lord, with a humbled heart, O Lord. Lord, we come before you with a hungry heart, Panginoon, longing for your presence. Oh Lord, maraming salamat, Panginoon, sa bawat umaga or sa bawat araw na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Truly, Lord, that you are the King of Kings, the Lord of Lords, Panginoon, the Creator of the heavens and the earth, Panginoon, and all that is within us, Panginoon, came from you alone, O God. Lord, you are the source of everything, Panginoon. And Lord, we thank you that this is the day, Panginoon, that you have made para sa bawat isa sa amin, Panginoon. So we will rejoice and be glad in it, Panginoon. Lord, despite of all the happenings, Panginoon, sa aming mga buhay, sa mga bawat lugar, Panginoon, na binaha, Lord, is still your faithfulness and your mercy and your grace is sufficient, Panginoon. Nandyan, Panginoon. Lord, ang pag-asa, ang bagong pag-asa, Lord, ang bagong kalakasan na nagmumula lamang po sa iyo, Panginoon. Lord, I thank you for you are faithful, God, Panginoon. And the one, Panginoon, na aming sinasamba, Panginoon, is the same God, Panginoon, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Israel, the God of House of Prayer, Panginoon. And you are our God, Panginoon, our personal God, Panginoon. Lord, I thank you for this relationship, Panginoon. And so, Lord, right now, sa umaga pong ito, Panginoon, kung may nakikita ka man, Panginoon, na hindi ka nais-nais sa inyong harapan, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, ang may pagpapakumbaba, Panginoon, linisin niyo ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Nang wala pong ibang maitaas, wala pong ibang makita, at wala rin pong ibang mapapurihan at mabigyan, Panginoon, ng kaluwalhatian, kundi ang pangalan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon. Lord, I thank you, Panginoon, sa iyong bugtong na anak, Panginoon, who died on the cross, Panginoon. And in 3 days, Panginoon, He rose victoriously, Panginoon, for us, Panginoon, to become your sons and daughters, God. Oh, thank you, Father, Lord. And Lord, sa umaga rin pong ito, Panginoon, we acknowledge, Panginoon, that apart from you, we are nothing, O Lord. Apart from you, we can do nothing, O Lord. So we depend on you. Lord, we rely on you, Panginoon. We rely on you alone, Jesus. At maraming salamat, Panginoon, sa bawat gifts, sa bawat abilities na binibigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. At sa umagang ito, we pray, Panginoon, sa mga dadalo at sa mga wala pa po rito, Panginoon, ay bigyan mo po kami ng bawat isa sa amin, Panginoon, ng kalakasan, Lord, ng bagong kalakasan, ng bagong pag-asa, Panginoon, sa bawat araw na aming haharapin, Panginoon. Ikaw ay kasama po namin, Panginoon. And we claim it and we hold on to your word, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us, God. Lord, we thank you, Panginoon, dahil hindi ka kailanman nagbago, Panginoon, at hindi ka magbabago, Panginoon. You are the same God yesterday, today, and forever, Panginoon. You are the faithful God. You are the merciful God. You are the gracious God, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ng aming gagawin sa umaga pong ito, Panginoon, may bring honor. It will bring glory and praises to your name alone. Lord, wala po kaming ibang sasambahin, kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Ang kataas-taas ang ngalan lang ng aming Panginoong Jesus, O Lord. Lord, maraming salamat sa kalakasan, Panginoon. Maraming salamat sa bawat umaga na pag-gising po namin, Panginoon. Nandyan, Panginoon. Lord, ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong habag sa bawat isa sa amin. Lord, I thank you for you are the God of breakthrough. You are the God of favor, Panginoon. You are the God of blessing. You are the God of healing, Panginoon. The God who heals, the God who provides, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon. There is nothing more, Panginoon, na kaming itataas, Panginoon, kundi ikaw lang, Panginoon. No one can compare to your name, O Lord. No one can compare to your love, Panginoon. No one can compare to your kingship, to your supremacy, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. So, Lord, you rule in this place, Panginoon. Ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa. Holy Spirit, you are free to move in this place. You are free to hover in this place, Panginoon. Nahawakan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa lahat ng nabibigatan, Lord, sa lahat ng nawawalan ng pag-asa, Lord, nandyan, Panginoon, ang iyong pagyakap. Nandyan, Panginoon, Lord, ang iyong habag, Panginoon, ang iyong kamay para kami ay abutin. And Lord, I thank you dahil hindi mo maikli ang iyong kamay, Panginoon, para kami abutin mo ng bawat ng isa't isa, Panginoon.
Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos na aming sinasamba. To yours be the glory, honor, and all the thanksgiving. This we pray in the mighty, mighty name of Jesus. And all the sons and daughters of God will shout, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, palampag po para sa ating Diyos. Amen. Praise the Lord. No, imagine nyo po, 2 linggo na tayo po ay inulan, sunod-sunod na bagyo. Pero how many of you can say that God has been so good in your life? Amen? Siguro yung iba dito nagkasakit, pero pinagaling ka ng Lord. Yung iba dito, maaari na, Lord, saan kami kukuha ng ng bigas na isasaying? Lord, anong ulam namin? Anong Lord, matumal ang pasada ngayon, ang trabaho. Pero how many of you believe that the Lord supplied all your needs? Amen? Alam niyo po, ang Panginoon never na nagkulang sa ating buhay. Kaya tayo po, maliit man o malaking bagay na ibinubuhos ng Lord sa buhay natin, dapat maging mapagpasalamat tayo. Amen? Dapat grateful pa rin tayo sa Panginoon dahil yung ultimate na blessing na binigay sa atin, yung freedom natin, yung buhay natin, He gave it freely. Therefore, we go to God and say, Lord, thank you. Sabihin natin, Lord, thank you. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, kami po ay dumudulog minsan pa. Lord, ito ang aming mga puso. Punong-puno ng pasasalamat, O God, sa biyaya niyo sa aming buhay. Amen. I come before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Sing it again. Thank you, Lord. Sing it to the Lord. I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just wanna thank Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. With a grateful
oh heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Bless you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord, in every season, Lord, we just continue to bless your name and praise you, Lord, for you are worthy, God. Sometimes you gotta dance through the darkness, sing through the fire, praise when it don't make sense. Sometimes you gotta stand down the giant, worship from the lion's den. Sometimes you gotta shout it from the mountain, louder in the valley, trusting that it's gonna get you there. Sometimes you gotta welcome the wonder, wait for the answer, worship with your hands in the air. I'll praise you and will praise, give you praise, give you praise, in the highest praise, give you praise, give you praise, in the highest He's worthy, yes He is worthy of all of the praise. Sometimes you gotta praise in the prison, cry out to heaven, shout it till the doors swing wide. Sometimes you gotta stand on your shackles, brave in the battle, worship with your head high. I'll praise you and will praise, give you praise, give you praise, in the highest praise, give you praise, give you praise, in the highest He is worthy, yes He is worthy of all the praise, give you praise, give you praise, in the highest praise, give you praise, give you praise, in the highest He is worthy, yes He is worthy of all of the praise. Oh, you're faithful, Lord, faithful. Thank you, Jesus. Let's sing faithful all my life. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Praise, giving praise, giving praise in the highest praise, giving praise, giving praise in the highest. He is worthy, yes He is worthy of all sing it out. The praise. In the highest, He is worthy. Yes, He is worthy of all of the praise. Give Him praise, give Him praise in the highest praise. Give Him praise, give Him praise in the highest. He is worthy. Yes, He is worthy of all of the praise. I'll praise you anyway. Oh, mountain, oh, valley, I know that you will be there. I'll praise you anyway.
You're truly amazing. Hallelujah. In the book of Isaiah, there's this mention, a cornerstone in Zion. And whoever trusts in that cornerstone will never be shaken. In the book of Psalms 118 and Ephesians chapter 2, ang tinutukoy doon na cornerstone ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. The capstone that people rejected. People rejected Him. But because of the finished work of Christ, we have a spiritual sanctuary para sa atin. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. And we can stand before the presence of God in righteousness and holiness because of our Lord Jesus Christ. Kaya when we trust in the Lord, when we put our hope in God, no matter the situation is, no matter our problems are, His word says, you will never be shaken. Put your trust in Jesus. Amen. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. Oh, heavy heart and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's blood. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's blood. Through the storm, He is Lord, Lord of when He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone,
go through the storm, He is Lord. He is Lord. Jesus our Lord. Amen. Christ our Lord, cornerstone, weakness strong in the Savior's love, through the storm. He is Lord, Lord of all, Lord of all. Jesus, oh Lord Jesus, our cornerstone, our foundation, our salvation, our blessed assurance, the anchor of our hope and our soul. Jesus, we choose to trust in you. We choose to put our hope in you, Lord. No matter what happens, no matter what things come, Lord, we trust in you, Lord. Jesus. Oh, we adore you, Lord. Blessed assurance, Jesus is mine. His
church, lift your voices to the Lord. The God who will never fail you is the same God who will always protect you. It's the same God who will always be faithful to you. We trust God. Thank you, Lord. You never fail. Say it again from your heart. Yes. Say it again. I trust in I God, trust you, Lord. my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Lord, we trust in you, Jesus. I bless and assurance, our home, the anchor to our soul. Jesus, Jesus, Jesus. Lord, you are our strength, our refuge, our fortress, and our strong tower. You are our foundation, our Lord Jesus Christ. And we build our lives upon you, Lord. Not anything, Lord God, not on anything. That we build our lives upon you, Lord. Our solid rock, our foundation, the source of our strength, our hope, our future, our Lord Jesus Christ. Lord, we thank you for this day. Thank you, Lord, for making it possible for all of us to get to worship you and love you and exalt you, Lord. Thank you for this life that you have given us, Lord. This life is a worship to you, oh God. May we live according to your will, according to your precepts, Lord. May this life, Lord God, be a living offering to you, Lord, a living sacrifice, holy and pleasing before you, oh God. You are worthy to be praised. You are good. You are faithful. You are loving. You are gracious. You are merciful. You are true to your promises, oh God. Your word never fails and your mercy never ends. You are good and your love endures forever. Amen. Lord, we honor you. We bless you. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Huwag mo muna tayong umupo. Tayo po ay mag-move forward. Ayan. Mag-move forward ho tayo. Atin pong i-occupy yung mga front seats po natin. Sige po, mag-move forward muna tayo at kumamay tayo ng 5 katabi natin. Isa pa po, dalawang row forward. Yan, hallelujah. Kasi pag anghel po ang uupo dyan, baka hindi nyo po ako makita.
Tangkad yung mga yon. Amen. Sige po, yung nasa likod, hindi po kayo sumunod. Sumunod po kayo, mag-move forward po kayo. Hindi po tayo mag-uumpisa pag hindi po kayo nag-move forward. Yung mga nasa likod din po, please move forward. I-occupy na po natin yung mga front seats natin. Ayan, hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Sino pong pinagpala ng Diyos ngayong linggong ito? Magsabi ng amen. Siyempre, may dalawang bangus kayo, mga taga-Kalasyaw. Tapos may reliwal. Sino nakatanggap ng bangus dito? Amen. Salamat po sa provision ng ating Panginoon. Amen po ba yon? Ayan. So, salamat po sa Diyos dahil alam ko masarap matulog. Malamig, ano? Parang gusto mo na lang matulog. Yung iba siguro sa atin ay mataas pa yung baha. Ano, at lumabas kayo sa bahay ninyo, nag-swimming pa kayo, lalo yung mga taga-Talibao, para lang maka-attend sa ating face-to-face. Or yung iba sa atin siguro ay merong mga mabibigat na pagsubok na pinagdadaanan, pero nandito kayo. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Amen. Salamat sa Panginoon, pagpalain po tayo ng Panginoon. Alam ho ninyo, itong buwan ng Agosto ay, Ghost Month. Di ba naririnig natin yan, especially sa mga businesses, na kapag Agosto na ay marami ang natatakot dahil maliit yung kita, kaunti yung kita. And even sa mga ibang bansa, especially Europe, na may napanood ako last time, nagsasara pala sila tuwing month of August. Sinasara yung mga negosyo nila, yung mga store nila. Kasi nga, ghost month nga. Walang kita. Pero ngayong umaga, ito po ay yung message na to. Actually, hindi ito yung niready ko. Meron na akong niready 2 weeks pa lang na message for today. Kaya lang, hindi yun ang binigay ng Panginoon. And last Friday, habang gumagawa po ako ng message, bigla itong binigay ng Panginoon sa puso ko. Bilang reminder na rin sa atin, reminder at saka encouragement na rin. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Basahin po natin. 1, 2, 3. Hindi nagkulang ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi nagkulang ang Diyos. Amen? Hindi nagkukulang or nagkulang ang ating Panginoon. Hindi nakatingin ang Diyos sa araw, sa buwan, sa taon, sa nangyayari sa bansa natin, nangyayari sa buhay natin, nangyayari sa ekonomiya natin. Hindi nakatingin ng Panginoon doon. Ang alam natin, kailanman hindi nagkulang ang ating Diyos. Amen! Ating nga pong palakpakan ng ating Panginoon, ang Diyos na mabiyaya at hindi nagkukulang sa lahat ng bagay. Sa papong verse, Kuya Casey, i-remind lang natin ang mga awit ni David sa Psalms chapter 23 verse 1. Ang sabi po, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Minsan pa, basahin natin, 1, 2, 3. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Marahil may mga panahon at pakiramdam natin na nagkulang ang Diyos. Tama po ba ako? Pakibalik po yung yung taas ng volume ko. Ayan, may nagka-problema. Ayun, tama po 'yan. Kasi hindi ko narinig yung sarili ko. Bingi na po yata ako, siguro dahil meron tayong mga panalangin na hindi dumarating at hindi sinasagot ng Panginoon. Minsan, nagtitiwala tayo sa Diyos. Ngunit, bakit Lord, dumadaan pa rin ako sa mga pagsubok sa buhay ko? Nagsasabi tayo, Lord, naglingkod naman ako. Ngunit nakakaranas tayo ng pagod at kabiguan sa buhay. Amen? Lahat po tayo ay dumadating po sa mga puntong yan. Ayan, humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Lord, di ko na kaya. Matindi na yung pagsubok at pinagdadaanan ko sa buhay. Pero minsan, tila bagang tahimik si Lord. Hindi sumasagot ang Panginoon sa mga panalangin natin. At pwede mong itanong, Lord, nasaan ka, Panginoon? Yung kanta nga ni Gary B, natutulog ba ang Diyos? So, parang you are finding God, di ba?
kung merong movie na Finding Nemo, meron din yung Finding God. Lord, asan ka? Naririnig mo ba ako, Panginoon? Pero hindi man natin nakikita, hindi mo man siguro maramdaman, pero ang Diyos, malinaw ang kanyang salita, hindi siya nagkukulang. Kailanman, nandyan lagi ang Panginoon. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, maganda man o hindi maganda, nandyan lamang lagi ang ating Panginoon. Ang sabi ng binasa natin, ang sabi ni Haring David, si Yahweh, the Lord, it is the personal name of God, it is the covenant name of God. Sabi ko nga kahapon, pag sinabing Yahweh, covenant name ni Lord. Pag sinabing covenant name ni Lord, nakadikit doon yung kanyang character. Nakatali doon ang Panginoon sa pangalang yon. Ano bang ibig sabihin ng covenant? Tipan, tapat ang Diyos. Amen? Tapat sa kanyang mga pangako. Ang Panginoon na yon, ang sabi ni David, ay aking. Ang aking, my, sa English, the Lord is my. It connotes relationship. Amen? Na kapag meron ka palang Diyos sa buhay mo, siya ang Diyos ng buhay mo. Pag sinabing Diyos, siya yung priority. Siya yung inuuna natin. Amen? Merong relationship. Sabi niya, siya ang ating pastol. Ang salitang pastol, galing yan sa word na Roy. Ayan, parang Jehovah Roy, or Ra'a, Jehovah Ra'a. Pag sinabing Ra'a, the God who sees. Yung word na Ra'a means mata, nakakakita. Ibig sabihin nun, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, na tapat sa kanyang mga pangako, siya ang ating pastol na nakikita niya ang lahat ng bagay. Hindi lang nakikita, pag sinabing pastol, ang ibig sabihin nun, siya ang nag-aalaga, siya ang nagkakalinga, siya ang nagpo-protect, siya ang nagpro-provide. That's why, kaya sabi niya, dahil siya natapat sa kanyang mga pangako, na nag-iingat, nagpo-provide, nagbibigay ng pangangailangan natin, kaya ano ang result? Hindi ako magkukulang. Hindi tayo magkukulang. Again, sabihin mo sa katabi mo, 5 katabi, sabihin mo, hindi ka magkukulang. 5 yan, 5. Hindi ka magkukulang. Ghost month man or anumang month yan, or ginost ka man, hindi ka magkukulang. Ito ay encouragement. Amen? Na hindi tayo magkukulang hanggat ang Diyos ang pastol ng buhay natin. But also, it is a reminder. Encouragement and reminder. Bakit reminder? Kasi nakikita ng Panginoon ang lahat. Hindi ka pwedeng magtago sa Diyos. Amen? Pwede tayong magdahilan. Pwede kang magsabi ng ibang bagay. Pwede mong itago yung nararamdaman mo. Amen? Pwede tayong magsinungaling. Pero mayroong Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ng tao. Amen? Di ho ba? Nung mga bata tayo, lalo yung mga magulang, lalo pag magkapatid, di ba mayroong mga kapatid na lalo yung mga panganay o yung mga mas nakakatanda, di ba? Pag hindi nakatingin yung magulang, sikilan to may agito. Di ba? Di ba may ganon? Tapos ang bunutan yung kapatid, sisipain yung kapatid. Hindi alam nung taong yon o ng batang yon, nakatingin pala yung magulang. Di ba? Nakikita pala lahat. Ay, humanda ka. Sinipa mo yung kapatid mo, pinalo mo yung kapatid mo, Ganun po ang ating Panginoon. Hindi lamang siya nagpo-provide, pero nakikita lahat ng Diyos. Yung aspeto ng buhay natin, mga nangyayari sa buhay natin. Kaya reminder din ito na yes, si Lord nagpo-provide, pero mayroon din kung mayroong pagpapala, kung nagkakamali tayo, may pagpapalo din. Kaya pala, that's why sabi niya, your rod and your staff, they comfort me. Pero by the way, hindi po tayo pupunta dyan. Ngayon po, parang in many years, parang ngayon lang ako ulit magta-topical sermon. Okay? So mostly kasi naka-expository at saka naka-textual sermon ako. So tingnan po natin, 5 bagay na hindi nagkulang ang Diyos. 5 bagay. Number 1, sa pang slide Kuya Casey,
hindi nagkulang ang Diyos. Saan? Sa kanyang katapatan. Amen? Kaya meron tayong song, Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang tao ay maaring mangako at hindi tumupad sa pangako. Ang pangako ay napapako. Sabi nga nila, and hindi lang yun May mga bagay, na kapag sinabi ng tao, huwag kang mag-alala. Sagot kita. Di ba? Sagot kita. Akong bahala sa'yo. Pero pag dumadaan ka minsan sa problema, asa na yung taong nagsabi sa akin na sagot niya ako? Di ba? Nawawala. Ayan, kapag may mga pagsubok sa buhay, maaring maging tapat tayo ngayon, maaring tapat ang tao ngayon, pero bukas nawala na yung kanyang katapatan. Yan yung nature ng tao. Pero salamat dahil hindi tao ang Diyos na nagsisinungaling. Amen? Dahil ang sabi ng Deuteronomy chapter 7 verse 9, dahil dito kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos. Our God is God. Amen? Ang Diyos ay Diyos. Ang tapat na Diyos. Hindi lang siya basta Diyos na lumikha ng langit at lupa, kundi siya rin ay tapat. May katapatan ang Panginoon na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Tapat ang Panginoon. Kung ating makita, tapat ang Diyos. Pero actually, merong merong condition Tapat ang Diyos na iniingatan niya yung kanyang tipan. Ibig sabihin nun, yung mga pangako niya, gagawin niya at wagas ang kanyang pag-ibig. Pero merong kondisyon. Saan? Sa mga umiibig at tumutupad ng kanyang mga utos. Amen? Kaya patuloy lang tayo. Mahalin mo ang Diyos sa buhay mo. Napakahalaga ng pagmamahal sa Diyos. Napakahalaga ng obedience sa Panginoon. Amen? Madaling magsabi, Lord, mahal kita. Lord, susundan kita kapag smooth ang buhay natin. Kapag wala tayong pagsubok, kapag wala tayong nararamdaman, amen? Madaling magsimba, madaling magsabi na, Lord, I will follow you. Pero anong sabi ng Bible? Anong sabi ni Jesus? If you want to be my disciple, anong sabi niya? Take up your cross and you follow me. Amen? Hindi niya sinabing take up your property, take up your money, take up your mga narating mo sa buhay. Ang sabi niya, take up your cross. Hindi success, hindi blessing yung dalhin mo to follow Jesus. But what? Cross. Pag sinabing cross, ano bang ibig sabihin ng cross? Ang cross, suffering. Yung cross, judgment. Yan yung reminder ng cross Ibig sabihin nun, ay meron talagang mga pagsubok tayong pagdadaanan. May mga hirap talaga ng buhay, hirap ng pananampalataya, na may mga umaga na parang ayaw mo na lang magising dahil matindi yung problema mo. Lalo Sunday pa. Pero Lord, I will follow you. Iiwanan ko sa higaan ko ang pagsubok ko, ang problema ko, ang mga dinadala ko. Magsisimba ako ngayon. Amen? Sabi niya sa mga sumusunod, sa mga tumutupad, laging may condition yan Yes, gusto kong pagpalain ng Panginoon. But what is your part? Kaya nga, si Lord laging partnership. Hindi pwedeng si Lord lang, I will bless you, I will ganito. Hindi laging ganun Ang laging nais ng Panginoon, makipag-partner tayo. Kaya napakahalaga ng covenant, napakahalaga ng commitment. Diba, alam ng mag-asawa yan. Kaya nga meron tayong tinatawag na kasal. Kasi merong blessing sa commitment. Kapag walang commitment, walang blessing. Kapag walang agreement, walang blessing. Amen? Kaya si Lord, nais niyang makipag-agree. Sabi niya, ako ang Diyos na tapat at tumutupad sa mga pangako ko, tumutupad sa mga tipan ko, pero mahalin mo ako ng wagas. That's why, di ba, the 10 Commandments, yung 2 command sa New Testament, love the Lord your God with all your heart.
Amen. The greatest commandment, the great commandment. At sabi niya, sa mga tumutupad sa aking mga utos. At sabi niya, ang katapatan ng Diyos ay what? Hanggang sa 1,000 salinlahi. To 1,000 generation. Amen? Ibig sabihin, mula ngayon hanggang sa 1,000 salinlahi mo, tapat ang Panginoon. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang katapatan. Amen. Sa buhay natin. Maraming beses, pwede tayong hindi tapat sa Panginoon. Nangangako tayo sa Panginoon. Amen. Nagkukulang tayo, nadadapa tayo. Pero kailanman ang Diyos ay laging tapat. Ang katahimikan ng Panginoon minsan ay hindi ito kawalan ng katapatan, pero pinapakita lang ng Panginoon na kahit hindi mo siya nakikita at nararamdaman, kumikilos, gumagalaw ang Panginoon. Kaya kung minsan magugulat ka na lang, "Oy, sinagot ng Lord yung bagay na pinapanalangin ko ng matagal na." Biglang nandun na lang sa harapan mo, na-realize mo, "Oy, sinagot na pala ito ng Panginoon." Kung minsan nga, after 1 year mo pa ma-realize "Ay, ginawa na pala ng Lord sa akin to." Or minsan may mga bagay ka na hindi mo man lang pinanalangin, inilagay na ng Panginoon. Bakit? Kumikilos ang Panginoon. Nakikita mo man o hindi, kumikilos ang Diyos. Ganyan katapat ang Panginoon. Tayong mga tao minsan, di ba? Pag may nakatingin, sipag-sipag tayo. Di ba yung mga anak, sipag-sipag, talagang punas-punas, linis-linis. Ano? Pero minsan, pag walang nakakakita at walang nakakapansin, tama pa ba itong ginagawa ko? Walang nakakapansin sa akin. Hindi nyo man lang makita yung aking ginagawa. Sa Panginoon po, hindi. Kaya nga, siya ang ating pastol, lahat nakikita ng Panginoon. And God is your reward. Nakikita man ng tao ang ginagawa mo o hindi, basta pagpara sa Diyos yan, ipagpatuloy mo kasi mayroong Diyos na nakakakita at siya ang ating pastol. Amen? Ikalawa na hindi nagkulang ang Panginoon, hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang, biyaya. His grace, sa kanyang biyaya at sa kanyang pagpapala. Maraming beses na nanghihina tayo. Amen? Nakakapanghina naman talaga Yung mga pagsubok sa buhay, yung mga sitwasyon, yung mga nangyayari, itong kaganapan sa paligid natin, nakakapanghina. Bakit? Bakit nakakapanghina? Kasi nakatingin ka sa sarili mo. Nakikita mo yung kahinaan mo. Amen? 'Di ba? Yung tinatawag self-centered. 'Di ba? Nanghihina kasi nakikita mo yung kawalan mo, kahinaan mo. Pero anong sabi ng Bible, 'di ba? Dapat Christocentric, Christ-centered. Kay Lord tayo tumingin. Sinasabi natin, hindi ko na kaya, wala na akong lakas, hindi ko na kayang harapin to. Amen? Hindi ko na kayang harapin yung pagsubok. Pero sa totoo lang, amen, kaya natin. Kulang man ang lakas natin, pero nandyan yung lakas ng Panginoon. Amen? Kulang minsan yung mga bagay sa buhay mo, pero laging nandyan ang biyaya ng Diyos. Hindi tayo nauubusan. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Ang sabi niya, ang aking biyaya, hindi mo biyaya. Amen? Hindi mo lakas. Hindi mo galing, hindi mo talino, kundi biyaya ng Diyos. At ang biyaya ng Diyos ay sapat. Sabi niya, sapagkat ang aking kapangyarihan, it is perfect, sakdal sa aking kahinaan. Lahat ho tayo ay mayroong kahinaan. Amen? Pero sa kahinaan mo, ang Diyos ang iyong kalakasan. Kaya sabi niya, mas lalo akong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan. Kasi di ba minsan yung mga kahinaan natin, tinatago natin. Yung kahinaan mo, doon ka pa nadidepress, talagang mahina ako, talagang, anong sabi niya Apostle Paul, sabi niya, sa kahinaan ko,
I-allow mo yung kapangyarihan ng Diyos na gumalaw. Amen? I-allow mo na sa kahinaan mo kumilos ang Panginoon, baguhin ka ng Panginoon, na yung weakness na yon ay magiging strength, magiging kalakasan. Hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong nananatili sa atin. Amen? Nakakarinig ba kayo ng mga tao kapag may sinabi ka, ganito talaga ako eh. Siga pa, no? Ganito talaga ako eh. Anong magagawa mo? Di ba? Ibig sabihin nun, ayaw i-allow si Lord. Kaya marami, even Christians, ang tagal ng Kristiyano, hindi pa rin nagbabago. Bakit? Ayaw kasing i-allow ang kalakasan ng Panginoon na kumilos sa buhay nila. Pero kapag inalaw natin yon, yung weakness mo ngayon, magiging strength mo na yon. Hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa lakas ng ating Panginoon. Ang Diyos hindi nagkulang sa biyaya. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nadadapa tayo, pero nandyan lagi ang biyaya ng Panginoon. Yung pabor ng Diyos, grace, pabor. Hindi mo deserve yon. Pagpabor, hindi natin deserve, pero binibigay ng Panginoon. At hindi lang biyaya, dagdag ko yan pagpapala ng Panginoon. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang pagpapala. Itong week na to ay a challenging week financially. Sa akin personally, sabi ko, wala akong budget this week. Alam nyo, nagpo-provide ang Panginoon. May mga dumarating na hindi ko ine-expect, mga pangkape, 1,000 pangkape, 1,000. Mga biglaan na nakamay ng Diyos. Amen. Gumagamit ang Diyos ng mga tao. Sa panahon na tayo ay dumadaan sa pagsubok, sa panahon na tayo ay nangihina, may kawalan, gagamit ang Diyos ng kamay. Kaya magtiwala ka sa Panginoon. Amen po ba 'yon? Naalala ko nung December 10, birthday ko yun birthday ko. So, chinat ako nila Everin, labas tayo, Ninong Paz. Everin, si King, mag-asawang yon. Kasama si Mac at saka si Jess. Nakita ko si Jess So, lumabas kami, nagkape kami, Nagbigay ng regalo si Jess sa akin, si Jet. Nagbigay ng regalo. Si Jet pala ay former student ko sa Precious Minds. At matagal na siya sa church. Ilang taon ka na sa church, Jet? 5 years ata or more. So, niregaluhan niya ako ng baso. So, ang ginawa ko pag-uwi ko, tinabi ko siya. Tinabi ko lang. Kasi nung December, yung baso na regalo ko, siguro mga almost 20. Ang basong, ang mug. Kaya pinamigay ko na. Inuwi ko sa bahay namin. Ang dami pang naiwan. Sa work ko kasi, siguro mga limang mug or mahigit yung binigay sa akin. So huwag na po kayo magbigay ng mug sa December. Baso naman, kutsara, kontura, plato. So, tasa. Maganda yung tasa, ang malaki. Sakto, pangkape. Di ba? Pag nagkape ako, marami. So nilagay ko lang siya. Basta nilagay ko lang dyan. And then, mga bandang March or April, nakita ko siya. Kasi nga yung mga tasa ko, pinamigay ko na, So, wala akong tasa, nakita ko. So, ginawa ko, binuksan ko yung tasang yon, Siyempre, may papel. Pagkaangat ko ng tasa, ay, mayroong pera. May 500. Nung araw na yun, wala akong pera. Wala talaga akong pera. Pag-angat ko ng tasa, sorry, just sasabi ko, pero mayroong pera. After 4 months, na nandun lang yung tasang yon, inilagay ko doon. May idea na po kayo pag nagregalo kayo sa akin sa December. Ano po? Wag lang pong, ay pa si Jess. Merong 500. Ang ibig sabihin nung nagpo-provide ang Panginoon. Amen? Hindi man natin alam kung paano, pero nagpro-provide si Lord. Amen? Andun ang kanyang pagpapala. Nandun ang kanyang biyaya. Hindi siya nagkukulang. Ayan si Jess. Hallelujah. Number 3, hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang presensya. Amen? The supreme promise of God, I will be with you.
I am with you. Sasamahan kita. Kaya ang sabi ng verse 4 ng Psalms, bagaman ako'y lumabis sa libis ng lilim ng kamatayan, ang lalim, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ang kasama ko. Hindi sinabi ng Diyos na walang kadiliman. Hindi sinabi ng Diyos na walang kamatayan. Hindi sinabi ng Diyos na walang mga bagay na nakakatakot sa buhay natin. Amen? Ang dami niyan. Ang dami. Nakakatakot ang ating paligid. Nakakatakot ang ating panahon. At tayo ay lumalakad sa lilim through the valley of the shadows of death. But sabi niya, I will not fear. Sabi niya, for I am with you. Hindi pinangako ng Diyos ang bed of roses. Hindi pinangako ng Diyos ang buhay Kristiyano na walang problema, na walang pagsubok, na walang karamdaman, na walang kahirapan. Hindi yun ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, dumaan ka man sa pagsubok, sa hirap, sa problema, o anto ka manditan. Ano man ang dinadaanan mo, ang sabi ng Panginoon, sapagkat ikaw ay kasama ko. Sasamahan ka ng Diyos. Amen? Pero ilagay natin sa tamang context. Tamang konteksto, sasamahan ka ng Diyos kapag matuwid ka sa kanyang harapan. 'Di ba sabi niya, your righteousness. 'Di ba yung katuwiran dapat matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Doon ka sasamahan ng Panginoon. Baka kasi sabi ni pastor, sasamahan ako ng Lord kahit masama, kahit kasalanan. Hindi po. Righteousness, may katuwiran. Kapag matuwid tayo, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Nandyan lagi ang kanyang presensya. Di ba? Si Jesus dumaan din sa bagyo. Amen? Di ba? Alam natin yun, di ba? Actually, preaching ko mamaya sa iConnect yun eh. Nung tumawid sila, biglang nagkabagyo. Ang sabi ng mga disipulo, asaan si Lord? Malulunod na tayo. Pero andun ang Panginoon, ang sarap ng tulog ni Lord sa likod ng bangka, Hindi ibig sabihin na tulog si Lord ay hindi niya alam ang nangyayari. Actually, alam ng Panginoon yung nangyayari. Kaya si Lord, di ba? Yung bangka na, nakasakay na ho ba kayo sa bangka? At mayroong bagyo? Yung bangka lang na smooth, okay, di ba? Pero pag may bagyo, na-try nyo na ho ba? Ay, na-try ko na. Na-try ko na. Hindi lang bangka, barko. Pero signal number 1, dumadaan kami sa tabla, sa Romblon. Ay, makikita mo yung alon. Malaki pa sa bahay. Alam ni Rans yan, mga seaman natin dito, alam nila yan, yung sa dagat, di ba? Si mama ko nga, ilang beses na tumaob yun sa bangka. Kasi tatawid sila. Si mama ko kasi mayroong mission church siya. So, yung main church namin sa Iloilo, sa bayan, tapos every Friday or Thursday, tatawid na yan papuntang Island Barangay. May church doon. So pag mayroong bagyo, tatawid pa rin sila. Ilang beses na anong tawag doon? Tumaob yung bangka. Alam ni Lord yun na nag-aaburido yung mga disipulo. Alam ni Lord na mayroong bagyo. Pero si Lord, sa gitna ng bagyo, anong ginagawa? Natutulog. Ibig sabihin, may kapayapaan. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng bagyo, mga unos sa buhay natin, isipin mo, mayroon kang Jesus. Mayroon kang Diyos. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Amen? Andyan ang Panginoon, sasamahan ka niya. Actually, yung blessing natin, hindi yung trabaho natin. Yung blessing natin, hindi yung pamilya natin. Yung blessing natin, hindi yung bagay na may pera ka, may ari-arian ka, may kapangyarihan ka. Hindi lang yun ang blessing. Our blessing is a person. And His name is Jesus Christ. Amen? Si Lord ang blessing natin. Si Lord ang blessing mo. Kahit wala kang pera, kahit wala kang maulam, kahit wala ka lahat, basta may Lord ka sa buhay mo, pagpapala ang buhay mo. Pinagpala ang buhay mo. His presence is your blessing. And Jesus is our blessing. Amen? Pang-apat, hindi nagkulang ang Diyos sa tamang panahon.
Amen? Sabi nga ng Itbulaga, tamang panahon. Isa sa pinakamahirap tanggapin sa buhay ay yung tinatawag na timing ng Diyos. Amen? Kasi may timing tayo eh. Di ba pag nagplano ka, ngayong taon, papayat ako. Parang 20 years ko nang sinasabi yun na. At the end of the year, right? May plano ka eh. At gusto mo yung plano mo mangyari. Kaya minsan, kapag wala sa timing, frustrated ka. Minsan kay Lord, Lord, di ba prayer ko at the end of August, ganito na yung mangyayari sa buhay ko. Ang mahirap, actually mahirap yun ano, pinakamahirap tanggapin yung timing ng Diyos. Kasi gusto natin ngayon na. Gusto natin agad-agad. Gusto natin yung plano natin, yun ang masusunod. At nahuhuli si Lord. Minsan nahuhuli si Lord eh. Di ba? Nukapigan may too, di ba? Manuunya-unya laay. Ay, tawagin mo si pastor, tawagin mo si pastor. Ano gagawin namin? I-resuscitate na. Pastor Raquel. Wala akong masama doon. Ano? Pero kasi may mga iba, lahat na pinuntahan. Nung malakas pa, lahat na pinuntahan. Lahat na inubos yung pera. Nung naghihingalo na, tawag mo pa yung pastor na house of prayer. Ay, tamakuli-kuli iraratan. Hallelujah. Siyempre, pag-pray natin at patanggapin na, siguro the least and the best thing na ating pwedeng gawin is puntahan natin, patanggapin natin sa Panginoon. Amen? Pero sana wag naman. Amen? Kung nung malakas pa sana, naglingkod ka na. Amen? Ibig sabihin, unahin natin ang Panginoon. Ang sabi ng mga ngaral, chapter 3, verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao, gayon may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Minsan kasi sa English translation at sa Tagalog sabi niya, ginawa ng Diyos ang bawat bagay na maganda. Yan kasi ang translation ng Bible eh. Pero kung ating titingnan ng mas malalim na ibig sabihin, yung salitang beautiful or maganda, hindi lamang yan good things. Ang ibig sabihin ng salitang maganda or beautiful, kalooban ng Diyos. Ginawa niya ang bawat bagay sa kalooban niya at sa kanyang kapanahunan. Yun ang dapat na translation. Sa kalooban ng Diyos. At pag sinabing kalooban ng Diyos, hindi lamang yan puro pleasant or puro good things. Ibig sabihin nun, may mga season sa buhay natin, may mga panahon sa buhay natin na mayroon tayong mararamdamang pain, may mga losses tayo, may mga waiting moment, may mga waiting season, may mga uncertainty, yung hindi ka sigurado. Pero, pag sinabing maganda, ang ibig sabihin noon ay may purpose si Lord. May purpose siya kung bakit ka dumadaan dyan sa mga bagay na yan. Amen? At si Lord can bring good things. Even hindi maganda yung sitwasyon natin, pwede niyang gawing maganda yon sa kanyang kapanahunan. Kaya nga lagi nating naririnig, may blessing in disguise. Hindi maganda yung sitwasyon mo, pero after na pagtagumpayan mo, naging tapat ka sa Diyos, ano nangyari? Ay, naging blessing pa pala itong problemang ito sa akin. Naranasan nyo ba yon? Nagka-problema ka, pero naging blessing pa sa'yo yung problema. Wow, bakit? Kasi may layunin ng Panginoon. In your loss, in your pain, in your uncertainty, makita ang kagandahan ng Panginoon. Merong song yun dati, sa iyong kagandahan. Ayaw ko kasing kantahin, baka umulan pa eh. Pero tapat ang Diyos sa tamang panahon. Alam ninyo, nung si Jesus ay lumakad sa lupa, nagkaroon siya ng mga kaibigan. One of them ay si Mary at saka si Martha. At ang kanilang kapatid na si Lazarus. Di ba ang sabi ng Bible, kung basahin nyo, John 11, nagkasakit si Lazarus. Tama? Nakahiga sa banig ng karamdaman. Ang tanong, bakit hindi pumunta si Jesus nung siya ay nagkasakit? Bakit hinintay ni Lord na mamatay siya bago pumunta si Jesus? Napansin nyo ba yon? Nagkasakit. Alam ni Lord na nagkasakit yung kanyang kaibigan. Nung nalaman ni Lord John,
malamang sa malamang siguro, pag tayo, ay puntahan natin, ipag-pray natin, pagalingin natin. Pero ang sabi ng Bible, hindi pumunta si Jesus nung panahong may sakit ang kanyang kaibigan. Kailan siya pumunta? At igok lang. Kaya nga na-record yung shortest verse Jesus wept. Umiyak si Lord. Marahil pwedeng magtanong, Lord, bakit kung kailan namatay na, saka ka naman pupunta? Oh, di ba? Pero tingnan din natin, kung pumunta si Lord doon sa kay Lazarus nung siya ay may sakit pa, isa lang si Lazarus sa mga pinagaling ng Panginoon. Parang wala lang. Parang wala lang. Kasi marami nang pinagaling si Lord mga may ketong, daming pinagaling ng Panginoon. Parang mapapasama lang siya doon. Ito kakaiba Nung namatay siya, anong ginawa ng Panginoon? Binuhay siya. Mas malaking miracle pala ang ginawa ng Panginoon. 'Di ba? Kaya na-record sa Bible binuhay ng Diyos si Lazarus. Amen? Kaya minsan, hinahayaan tayo ng Panginoon na mag-suffer. Hinahayaan ka ng Diyos na sige, daanan mo lang yung mga bagay na yan. Kasi meron akong mas matinding gagawin sa buhay mo. Nakuha mo ba natin? Amen? May tamang timing, may tamang panahon ng Panginoon. Hindi ko na ipaalam, magkasama kami kagabi, pero ifa-flash ko yung post niya sa Facebook. Madam Ana, bagong kasal. Brother Lawrence, congratulations. May post si Sister Ana sa Facebook. Palakpakan natin yung bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Last week. Sorry, hindi ko na ipaalam. Merong post si Ana sa Facebook. Sabi niya, God is faithful. Wow, grabe. Kailan to si Ana? Matagal, ito last week na post. Nirepost niya yung nung February 12 na post niya. Sabi niya, when God declares in your season, nothing and no one can cancel it. Not people, not opposition, not your mistake, not your past. If He said it, He will fulfill it. You don't have to force. Doors open. What's meant for you will find you by the will of God. Rest in His timing, trust His process, and walk boldly in faith, knowing that what He has promised will come to pass right on time. Hallelujah! Amen? Amen po ba yon? Amen ba, Sister Ana? Sa tamang panahon. Hallelujah. Kapag ang Diyos ang nag-declare na ito na yung season mo, ito na yung panahon na pagpapalain kita, palalakasin kita, pagagalingin kita, walang tao ang pwedeng mag-cancel niyan. And even Satan cannot cancel your blessing. Ni sa Satanas, or sumpa, or tao, or opposition, ano man yan, mistake mo man yan, nakaraan mo man yan. Pag sinabi ng Diyos, ito na, itong taong ito, pagpapalain kita, walang pwedeng humadlang. Parang tubig na rumaragasa, babaha at babaha. Wala kang magagawa. Tanggapin mo na lang, amen? May season ng Panginoon, and in His season, in His purpose, He will make all things beautiful. And lastly, malapit na po ako, hindi nagkulang ang Diyos sa kaligtasan. Amen? Sabi ng Romans chapter 8, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Mga kapatid, ang greatest blessing natin, hindi pera, hindi trabaho, hindi kagalingan, hindi tagumpay. Ang pinakamalaking kailangan ng tao ay hindi yung mga material na bagay. Ang pinakamahalagang kailangan ng tao, kaligtasan ng kanyang kaluluwa. At yung kaligtasan na yon, ibinigay ng Diyos Ama sa atin nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para maligtas ka. Kung ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ibinigay niya ang kanyang pinakamamahal. Di ba? Si Jesus ang pinakamamahal na anak ng ating Diyos Ama, ibinigay niya. Ano pa kaya ang panalangin mo? Ano pa kaya yung mga sagot sa mga dasal mo? Ano pa kaya yung mga hinihiling mo? Kayang-kayang ibigay ng Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Hindi siya nagkulang, inililigtas tayo ng Panginoon. Minsan yung mga closed doors, protection ng Panginoon.
yung mga nagsarang pinto, yung mga umayaw sa'yo, yung mga nang iwan sa'yo. Minsan piniingatan ka ng Panginoon at sasabihin ko ulit, hindi sila kasama sa blessing mo. Kapag iniwan ka ng taong yon, pinili kang iniwan ng taong yon, or ng mga bagay, or whatsoever, hindi sila kasama sa blessing mo. Si Jesus ang kaligtasan natin. Amen? Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang pag-ibig. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang katapatan. Hindi nagkulang ang Diyos sa kanyang presensya at sa kanyang mga pangako. Kaya sa gitna ng pagsubok, huwag mong sabihin na nagkulang ang Diyos, kundi sabihin natin, isa pang slide, sabihin natin, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, hindi ko man nauunawaan, nagtitiwala ako. Hindi ko man nakikita, naniniwala akong kumikilos ang Diyos. Hindi man ayon sa oras ko, alam kong tama ang kanyang panahon. Amen? Kaya sa gitna ng mga hamon ng buhay, huwag mong sabihin, Lord, nagkulang ka ata. Lord, nakalimutan mo ata ako. Kundi, hindi nagkulang ang Panginoon. Amen? Hindi siya nagkulang sa pangunawa. Nakikita ka ng Panginoon, hindi siya nagkulang sa oras, laging tama ang kapanahunan ng Panginoon. And last slide, ang Diyos ay hindi nagkulang, what? Kahapon, hindi nagkulang ngayon, at hindi magkukulang bukas. Bakit? Siya ang ating pastol, kaya hindi tayo magkukulang. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. At sa umaga pong ito, wala tayong gagawin, kundi sabi nga ng song, Lord, salamat. Amen? Salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagkulang sa buhay ko. Hindi ko alam ang pinagdadaanan po ng bawat isa ngayong umaga. But what I know, hindi nagkulang ang Panginoon. Kaya minsan pa, ibigay mo yung buhay mo. Magpasalamat, ating sambahin ang Diyos sa umagang ito. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Sabihin mo yan sa Panginoon. Sa akin Siya ang kaligtasan natin, ang pagpapala natin, ang kapayapaan natin. Siya ang pag-ibig natin. Siya ang pag-asa ng buhay mo. inibig mo. Hallelujah. Kaya na lang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang naawit na
Sige, sambahin mo ang dakilang Diyos. Hallelujah. Dakila. dakila ka Yes, Lord. Tapat ka sa mga dalangin namin, Panginoon. Tapat ka sa mga pangako mo sa mga buhay namin. Kahit ako ay ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka naman sa Yes, Lord. ako'y Tapat ka sa mga salita mo, O Diyos. kahit ako ay ganito, walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang Minsan pa, tapat ka, Panginoon. Panginoon, dakila ka naman sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Salamat, Panginoon. Kahit kailan, di kaya kulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, Yes, Lord. di ka nagkulang. Salamat sa iyong dakilang katapatan, O Diyos. Sapat ang biyaya mo, ang pag-ibig mo, ang kalakasan mo, ang kaligtasan mo, ang presensya mo. Inibig mo ako noon pa man. Lord, hindi po namin alam kung saan ang tungo ng buhay namin kung wala ka, Panginoon. Hindi po namin tiyak ang kinabukasan kung wala ka, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Pero salamat, Panginoon, hindi man kami tapat. Tapat ka, O Diyos. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagmamaliw, Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa mga anak mong nagmamahal, nagtitiwala at sumusunod sa iyo. Lord, uncertain man ang bukas namin, but we have a certain God. May pag-asa kami sa iyo, Panginoon. May pagpapala, may provision, may kalakasan, O Diyos. May mga pagsubok man kaming pagdadaanan pa ngayong taong ito, Panginoon. Ngunit hindi kami matatakot dahil Ikaw ang aming pastol, Ikaw ang aming kanlungan, Ikaw ang aming sandigan, Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang lahat sa amin. Our shepherd. You are our shepherd. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Hindi kami magkukulang, O Diyos. Panginoon, patuloy na samahan po ninyo kami. Patuloy na tulungan po ninyo kami, Panginoon. Lord, may mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay sa oras na ito na iniisip namin, Lord, hindi na namin kaya. Titigil na lang kami. Susuko na lang kami. Lord, may mga dumadaan ngayon sa karamdaman, sa mga sakit, Panginoon, sa mga problema na nagpapabagal ng aming pananampalataya, nagpapatigil ng buhay namin. Pero Lord, thank you for reminding us na hindi kami nag-iisa. Meron kaming pastol,
meron kaming pastor, meron kaming Diyos, meron kaming Panginoon na nakatingin sa amin, nakaantabay, nakaalalay, kasama namin, magpakailanman, hindi kami pababayaan, hindi kami iiwanan, sasamahan kami, mahirap man ang sitwasyon, mahirap man ang daan, may Diyos kaming kasama. Salamat, Panginoon, at patuloy na amin pong binibigay ang buhay namin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, aming dakilang pastol. Patuloy na pagpalain po kayo at pagpalain ng mga anak mo, Panginoon, na nagmamahal at nagtitiwala sa iyo. At Lord, ngayong linggong ito hanggang matapos ang taon, Panginoon, alam namin, sigurado kami, may pag-asa, may kalakasan, may kapatawaran, may kapayapaan. Dahil nandyan ka, Panginoon, nandyan ka lang lagi. Ang presensya mo, kasama namin. Ikaw, ang blessing namin, Panginoong Jesus. Salamat po. Salamat aming Ama. Salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Sa iyo patuloy ang pagsamba, pagpupuri, aming binibigay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Na-bless po ba tayo sa salita ng Diyos sa umagang ito? Amen. Napakaganda ng akmang-akma sa ating pinagdadaanan ngayon. Amen. Praise God. Kagaya po ng sabi ni Pastor Israel kanina, ang Panginoon ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Tayo po bilang mga tupa, ano po yung ginagawa ng mga tupa? Di ba sumusunod lang po siya sa pastol niya at hindi po siya napapahamak. Amen. So bilang mga believers po, ganun po dapat yung makita po sa atin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, mahirap man, maganda, nandyan yung makikita po sa atin yung pagsunod natin sa Panginoon. Amen. Ang dami na pong sinabi ni Pastor kanina. Hindi nagkulang ang Panginoon sa katapatan niya, sa biyaya niya, sa presensya niya sa buhay natin. Kaya napakaganda po na sa gawaing ganito, maipakita din po natin yung pasasalamat natin sa ating Panginoon bilang pagbabalik sa Kanya sa lahat ng ginagawa niya sa ating buhay. Amen. Itong week na to, yung pinagdaanan natin, salamat pa rin sa Panginoon. Amen. Bumuhos po yung pagpapala. Amen. Ang daming mga relief. Sino po yung mga nakatanggap dito? Praise God. Diba? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Praise God. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Gusto ko pong sabihin, basahin sa inyo ang salita ng Diyos sa 1 Chronicles 16:29. Sabi niya po doon, inyong ibigay sa Panginoon ang kalwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala kayo ng handog at magsiparoon kayo sa harap niya. Inyong sambahin ang Panginoon sa ganda ng kanyang kabanalan. Amen. Sa oras na ito, alam ko, meron po tayong inihanda na handog para sa Panginoon. Ating pong ibigay ito na ipapakita natin sa Panginoon yung pasasalamat natin, na ipapakita natin kung gaano kaganda yung kabanalan niya sa buhay natin, yung katapatan niya sa buhay natin. Amen. Sana lagi nating isipin yung blesser, hindi yung blessing. Amen. At sa oras na ito, sa ating pong pagbibigay, hindi po nakatingin ang Diyos sa laman ng sobre natin. Nakatingin ang Diyos sa laman ng puso natin. Ang tanong, matutuwa po ba ang Diyos sa gagawin nating pagbibigay? Tayo pong lahat ay tumayo.
Hallelujah, Lord. Minsan pa, aming Diyos Ama, patuloy ka namin, O Diyos, na nilalalhati. Pinupuri, sinasamba, dinadakila ang iyong pangalan, O God. Lord, maraming salamat po minsan pa, Panginoon, sa kabutihan niyo sa aming pong buhay, Lord God, na sa oras na ito, nandito po kami, Panginoon. Malakas, Panginoon, at na makakapagbahagi, Panginoon, sa inyo pong gawain. Lord, maraming salamat sa katapatan nyo sa noong nakaraang linggo, Panginoon, O God, na patuloy po naming naranasan ang mayamang biyaya nyo po, Panginoon, sa buhay po namin. Salamat, Lord God, sa proteksyon. Salamat, Lord God, sa lahat ng blessing. Salamat sa Lord sa lahat ng pagpo-provide nyo po sa pangangailangan po namin. Salamat, Lord God, na nakita po namin ang iyong pong makapangyarihang kamay, Panginoon, na kumilos sa aming pong mga buhay. Na Lord, hindi niyo po kami iniwan, hindi niyo po kami pinabayaan, Lord God. Sa kabila, Panginoon, O God, ng aming pong mga pinagdaanan, Lord God. Lord, nakikita mo ang sitwasyon ng bawat isa. Ngunit, Lord, pinatunayan mo po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tapat sa aming pong mga buhay. Lord, maraming salamat at sa oras na ito, Lord God, patuloy, Panginoon, na ibinabalik po namin ang marapat sa inyo, Panginoon, sa aming pong pagbibigay, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, O God. Salamat, Lord, na nakakapagbigay po kami sa inyo pong gawain, Ama. Salamat sa pagpapala niyo po sa bawat isa, Lord God. Dalangin po namin, Lord God, na sa aming pong pagbibigay, Lord, inyo na pong kinatagpo, Panginoon, ang lahat ng panalangin ng bawat isa, Lord God. Lord, sa lahat na nangangailangan ng breakthrough, sa lahat ng areas po na aming pong mga buhay, Lord, salamat, Panginoon, for the breakthrough, Lord God. At Lord, maraming salamat dahil, Panginoon, patuloy na ikaw ang aming pong mararanasan, ang katapatan niyo, O Diyos, ang mararanasan namin sa buong linggong ito. At iingatan niyo, Panginoon, ang lahat ng meron po kami. Lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo pong makapangyarihang kamay. At minsan pa, tanggapin niyo po, Panginoon, ng may pasasalamat sa aming pong mga puso ang aming pong ihahandog sa oras na ito. Once again, Lord God, to you all the glory, thanksgiving, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hello, check. Ayan, sa ating pong mga announcement, ayan, you can give your tithes and offering po through online interaction. We have our GCash and CIMB account. Ayan, nandyan na po ang ating number and name ng pwede nyo pong pag-sendan. And of course, ang ating worship service, ayan, continue pa din po every Sunday, 9 a.m. to 11 a.m. dito po sa ating church. And sa ating prayer meeting naman po, every Friday po ito nagaganap sa ating church at 6 p.m. naman. And sa ating dwelling din po, every last Friday naman po ito, required pong umaten ang ating mga workers. And if you want po, attend po kayo every last Friday of the month and 6 p.m. dito din po sa ating church. Ayan, sa ating international life group, ayan, kung may kakilala po kayong taga-ibang bansa, you can approach them po, sabihan na pwede silang sumali. And ayan po, approach na lang po si Pas Isra dito. And nakalagay na din po yung link. Yan, every Thursday po at 12 midnight. And sa ating men's fellowship, ito naman po ay nagaganap every second and fourth Sunday of the month. Ayan, sa ating mga tatay. And of course, ang ating iConnect, of course, continue pa din po to. And magkakaroon po tayo ng online iConnect mamayang 2 p.m. So, yan. So, share po natin, magla-live po tayo sa ating page. So, kung gusto po ninyo, yan, sa mga kabataan, i-share po ninyo ang ating page para ma-reach out naman po ang ating mga ibang kakilalang mga youth din po. Sa ating prayer and fasting, ayan,
may prayer and fasting. Continuous pa din po ito. Nag-start na po siya ng August 8 and matatapos po siya ng August 28. Kung may gusto pong mag-fasting sa inyo, nandun po sa likod. Pwede niyo pong isulat kung kailan niyo po gustong mag-fasting. And sa ating worship night, ayan, magkakaroon po tayo ng worship night sa August 28. Ayan, sa ating mga workers. Yes. Sa lahat po. Sa lahat po. And sa ating media ministry, if may passion po kayo sa media, sa camera, sa pagmamonitor, yan. Pwede po kayong mag-join sa ating media ministry. Ayan, okay na po? Wala na po ba? Ayan, tinatawagan ko po si Ate Karina. Ay, meron pa po. Exen na lang ako saglit, ate, ha? Ayan. Okay, praise God. So, kahapon po, hindi naman pulingit sa kaalaman ng ating mga kasama sa church ay birthday po ng ating dalawang mabuting pastor. Yan, tinatawagan ko po ang ating pastors, Pastor Kelly and Pastor Stephen sa harapan. Sige po, punta po tayo sa harapan. Okay, so kahapon po ay birthday po nila. At tinatawagan ko po si Elder Mirna para mag-pray po ang ating pastors. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. And let us greet them. Happy birthday! Yan, happy birthday to you. Ay, sorry. Sorry kayo, hindi talaga ako pwede sa worship team eh. Ayan, sige po, tawagin po natin si Elder Mirna para po ipag-pray ang ating birthday celebrant. Sige po, dito po tayo sa harapan. Pastor Kelly and Pastor Stephen. Sige po, stretch po natin ang ating kamay at mag-declare po tayo ng magagandang bagay sa ating ang lingkod ng Panginoon. Aming Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus, nandito po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa buhay ni Pastor Kelly at ni Pastor Stephen, Panginoon. Tunay nga po na tapat ka sa iyong salita, Panginoon, na hindi mo sila iiwan ni pababayaan man, Panginoon. Dahil, Lord, their labor is not in vain. Panginoon, alam ko, batid niyo po, Panginoon, ang laman ng kanilang puso, Panginoon, na nandyan, na gustong-gusto kanilang paglingkuran, Panginoon. Lord, nakikita niyo po, Panginoon, kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila. Lord, alam ko po, Panginoon, na hindi po sila exempted sa mga pagsubok. Pero Lord, alam ko na tapat ka sa iyong salita. Nandyan lagi ang iyong biyaya sa kanila. Nawa po, Panginoon, patuloy na iingatan niyo po sila. Panginoon, sampo sa kanilang pamilya. Ilayo niyo po sila, Ama, sa anumang kasamaan. Balutan ng iyong kapangyarihan. Balutan ng iyong banal na dugo at Lord, hindi magtatagumpay ang kaaway upang pigilan sila sa kanilang paglilingkod sa iyo. Nawa po, Panginoon, patuloy na ikaw ang siyang maitaas, patuloy na kumilos sa kanilang buhay, Panginoon, saan man sila paroroon, nandyan lagi ang iyong Lord, ang iyong biyaya, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa kanila. Lord, salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Birthday to you.
Sige po, let us declare God's favor into our lives in 1, 2, 3. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me, it profusely abounds in me. I am a part of generation that's experiencing God's favor, immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I didn't have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That's the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo, sa akin di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat Panginoon. Ikaw ang aming dakila at tapat na pastol. Salamat dahil nandyan ka lang lagi, Panginoon, nakaantabay, nakagabay, nagbibigay, Panginoon, ng mga bagay, deserve man namin o hindi, pinagkakaloob mo ito, Panginoon. At sa linggong ito, dalangin po namin, patuloy, O Diyos, maranasan po ng bawat isa ang kagalingan po ninyo, ang kalakasan po ninyo, Panginoon. Maranasan po namin ang mga pagpapalang inihanda mo sa mga anak mo na nagmamahal at nagtitiwala, Panginoon, sa iyo. Kaya minsan pa amin pong pinagkakatiwala ang aming bukas, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa iyong mga kamay, Panginoon. Kayo po ang manguna, kayo po ang mag-ingat, kayo po ang magpala. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Salamat po, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga anak, magmano sa ating mga magulang, sa mga kabataan. See you later at 2 p.m. sa ating iConnect Live. Pakishare na lang at see you po next Sunday sa atin pong gawain. Shalom, shalom, House of Prayer. God bless us all. At wag ho po muna kayong umalis. Mayroon po tayong ayuda na arroz caldo. Wait lang po, lalabas. May arroz caldo po tayo from Pastor Kelly and
Kayo na po, sino pong sponsor natin? From Pastora Kelly. Okay. So may pa-arroz caldo po tayo from Pastora Kelly. Nasaan po? Si tatay. At saka si Pastor Stephen. So nagpa-arroz caldo po sila. Kaya mag-uwi po tayo ng arroz caldo. Hello, church. Sinong tutugtog sa inyo mamaya? Dalawa lang. Wala kang mamaya. 1, 2. Daniel, wala kang mamaya. Wala kang mamaya. So, acoustic tayo. Gawin natin siyang acoustic. So, sakto lang naman yung kalagip ng awit. Acoustic tayo. Keyboard and yeah. 1 to 1 lang. Kalakip ng awitin si Karina. Tapos, araw-araw na lang ako. Araw-araw. Araw-araw kasi yan. Araw-araw kasalanan. Ayun, yun na lang. So, papasudan pa ba natin or what? Isa lang, isang beses. Sige. Makakapag-minister kayo later. Purpose tayo. Araw-araw tsaka kalakip ng out. Ay, palimutan ko naman. Ay, cellphone! Ayan. Acoustic pala tayo. So, dito na lang tayo.